Meron na namang mga kamote rider ang nadisgrasya at nadamay pa ng ibang tao. Ewan ko ba at bakit hindi ito mapahinto ng gobyerno. Sa isang side, medyo mahirap din siguro kasi pulis lang ang kanilang binabantayan at di rin palaging nakabantay ang pulis sa kanila. Noong Agosto 3, 2026 sa bandang 2:50 ng madaling araw ay may nangyari aksidente dito sa barangay Catalunan Pequeño, siyudad ng Davao. Base sa initial report ng pulisya, meron daw nagda-drug race sa lugar na iyon. Sangkot ang 4 na motorsiklo sa nasabing disgrasya. 3 ang nagda-drug race. Isa sa kanila ang bumangga sa dumadaan ring rider na may angkas at nag-trigger ng chain collision. Ang masaklap pa ay nandamay pa sila ng ibang tao. Isang mag-asawa ng Tagamati City na nakatira ngayon sa Davao City ang nawala ng buhay dahil sa illegal drug race na yan. Naiwan nila ang maliit pa at kaisa-isa nilang anak. Nasa Davao City sila dahil sa trabaho. Ang lalaki ay nagtatrabaho bilang isang rider at ang babae ay isang call center agent. Dahil sa mga kamote rider na yan, isang bata ang nawala ng ama at ina. Ano na ngayon? Sorry na lang ba? Kahit gaano nating pag-iingat sa pagdadrive, pag may mga ganitong mga tao, pag walang swerte, ay madidisgrasya ka talaga. Isa sa mga nag-drug race ay nasa ospital at nasa critical na kondisyon ngayon. Ang isa ay nahuli at dinala sa police station. At ang isa ay nakatakas. Meron talaga mga tao na walang mga isip, walang mga modo. Sana mahuli na yung nakatakas at pagbayarin silang 3. Sana ay may makukulong. Posibleng mabubuhay yung rider na nasa ospital, ngunit nawala ng buhay ang kanilang dinamay, nakakapanginig laman. Ilang buhay pa ba ang masasawi at madadamay dahil sa mga illegal drug race na yan? Kailan pa ba ito mahihinto? Kung hindi sila takot mamatay, sana ay isipin na lang nila ang kanilang madadamay. Mag-ingat na lang po tayo. Mag-pray bago lumabas ng bahay, lalo na kung ikay magdadrive.